Mga tuol, meron panibagong update ang Barangay Ginebra dahil itong si Jody Vance inactivate nila matapos nga itong magretiro na noong 2022. Marahil nararamdaman ni Coach Tim ko na itong Barangay Ginebra hindi kakayanin ang Meralco Bulls kung wala silang big man. Sa pagkawala nga ni Christian Stadhardinger at ni Isaac Go sa kanilang lineup ay naghahanap ngayon ng isang legitimate big man ang Barangay Ginebra San Miguel at si Coach Tim Kong. Dahil ang makakatapat lang naman nila ang defending champion sa Philippine Cup na Meralco Bulls na kung saan napakadami ng mga big man katulad na lang ni Allen Dorham, Raymond Almasan and Brandon Bates. Kaya naghahanda si Coach Tim Kong sa posibilidad na pagmamatch up kay Brandon Bates at Raymond Almasan at di kakayanin nga ni Japit Aguilar na mag-isa lang. Hindi po pwede maging backup si Raymond Aguilar at si Ben Adamos dahil kakailanganin nila ng isang sentro na veterano at alam ang sistema na ipinapatakbo ni Coach Tim Kong. Marami lang ang kumu-question ngayon sa Barangay Ginebra at kay Jody Vance dahil ito ba ay kakayanin pa ang takbuhan kung running game ang ipapakita ng Meralco Bulls. At the age of 32, nasa kanya bang original shape itong si Jody Vance? Marahil tiyak bumababa na rin ang kalidad nitong si Jody Vance. Ito ngayon yung mga question ng mga fans na tanging si Coach Tim Kong at Jody Vance lang ang makakasagot sa pagdating ng kanilang laban sa Game 1 ng Best of 5 series. Kinakailangan ipakita ni Jody Vance na karapat-dapat pa rin siya na maglaro sa PBA. Ilang taon din siyang nagpahinga at hopefully sa pagbabalik nito sa PBA at makakalaban ang Meralco Bulls ay nasa 100% na ito at posibleng makipagsabayan sa mamabibigat na player ng Meralco Bulls. Alalahanin natin na ang Meralco Bulls ang nagpatalo sa Barangay Ginebra sa Philippine Cup kaya hindi ito nakapasok sa finals, kaya naghahanda rin ang Meralco sa posibleng pagre-rematch sila muli ni Jody Vance ni Justin Brownlee at ni Allen Dorham. Mapakatagal din ng kanilang paghihintay. Samantala, isa pang update sa Converge Fiber Xers, pagkatapos nga ng Governor's Cup ay agad-agad mag-uumpisa na rin ang Commissioner's Cup. Kaya naman ayon nga sa mga report, itong Converge Fiber Xers ay kinukonsidera na ang isang NBA veteran na player na big man na si Harris Montreal Harris na ngayon ay naglalaro para sa National Basketball League ng Australia sa Adelaide 76ers na kung saan ito rin ang kupunan ni Kai Sotto na pinaglaruan noong nasa Australia pa ito. Napakagaling nitong si Montreal Harris para kunin ito ng Converge Fiber Xers. Pwede itong maging energy guy at big man na babackup kay Justin Baltasar dahil nga ayon sa mga report, posible daw sa December ay makakapaglaro na itong si Justin Baltasar sa PBA pagkatapos ng kanyang stint sa MPBL. Ayon din sa report, kinakailangan talaga gumawa ng triple tower combination ang Converge Fiber Xers para daw sa paghahanda sa pagtatapat ng Converge at ng San Miguel Bermen. Ngayon pa lang daw ay tinitingnan na at tinitest na ng lineup ng Converge ang kanilang best of 5 series ng San Miguel Bermen kung kakayanin ba nila itong si Junmar Fajardo. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na if ever na mangyari muli magtatapat sila sa Commissioner's Cup. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Laquialon, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Malyari Mascarinas, John David Golapa at si Mr. Ronald Bersubidan. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Polgoso Hapris PH. Paki-like, paki-follow para maging updated kayo palagi sa sports kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.